Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat at welcome sa Gulayan sa Tahanan. Sa mga mahilig sa edible mushrooms dyan, this episode is for you. Hindi lang medical facts o trivia ang makukuha ninyo sa amin this morning dahil pagtatanim at pagluluto ng mushrooms ang treat namin para sa inyo. Ini-emphasize ko ang term na edible kanina dahil malawak ang mushroom kingdom. I'm sure lahat tayo ay aware na ang Filipino term for mushrooms ay kabute. Madalas nating nakikita ito sa makakahoy na lugar o gubat at na-associate siya kasama ang mga duwende na noon daw nakatira o sumisilong. Kilala ito scientifically bilang Pleurotus ostreatus na ang ibig sabihin ng Latin name na ito ay sideways oyster, referring sa hugis oyster nitong kabute. White and gray ang pinakakaraniwang kulay nito, pero may mga tubo-tubo rin na pink, yellow, white, and black. Sinasabing saprotroph ang oyster mushroom, meaning it feeds on dead and decaying matter tulad ng kahoy. Kaya nga madalas itong tumutubo sa mga kakahuyan o kagubatan ng Pilipinas. May unique na amoy ito na makukumpara sa anis o licorice. Unang-una na-cultivate ang oyster mushroom noong World War I sa Germany upang matustusan ang kakulangan sa pagkain. Sa kasalukuyan, commercially grown na ito sa buong mundo dahil sa health benefits and culinary merits nito. Mayroong humigit kumulang 40 types of oyster mushrooms at halos lahat ng ito ay nakakain bilang sahog sa pasta o sa mga pritong putahe. Mamaya, may excite kayo sa recipe na inihanda namin. Nabanggit natin kanina na kilala ang oyster mushroom for its medical benefits. Yes, power-packed ang maliliit na kabute sa dami ng impressive health-promoting properties nito. Simulan na nating i-unpack kung anong meron sa oyster mushroom. Una, napakayaman nito sa nutrients. Loaded ang oyster mushrooms ng fiber, vitamins, minerals, at iba pang importanteng nutrients. Napakababa rin ang carbohydrates nito kaya green flag alert sa mga naglo-low carb diet dyan. Gawin yung BFF ang oyster mushroom. Napakagandang source of antioxidants din ang oyster mushroom dahil sa taglay nitong substance na nagpapababa ng mga cellular damage sa ating katawan. Nasa pag-aaral na rin ang nakakabuti ang oyster mushroom sa heart health natin at sa pagpopromote ng blood sugar regulation. Bukod dito, bidang-bida rin ang kabute na ito kung mga usapang immune supportive benefits. Naku, ilan lamang ito sa makukuha natin sa pagkain ng oyster mushrooms. Kaya next time, isama nyo na ito sa inyong list kapag nag-grocery o namamalengke. Mapunta naman tayo ngayon sa pagtatanim at ang economic side nito. Actually, ang mushroom production ay matagal-tagal na ring industriya sa Pilipinas. Naging popular ito dahil sa napakasimple nitong proseso, bukod pa sa low-cost technology nito at high biological efficiency. Pero ang tanong, posible nga ba na magkaroon tayo ng sariling household supply nito using our own backyard and resources? Well, ang sagot, yes na yes. Posible at sobrang dali lang gawin ito. Akala nyo naman, alam na alam ko, di ba? Simulan na natin ang starter's guide sa pagpapatubo ng oyster mushroom with our very special guest. Buti na lang at nandito siya today, si Pamela Gatdula Hayagan. Good morning, Pamela. Good morning po, attorney. Batiin mo naman ang lahat ng iyong maraming taga-subaybay, di ba? Hello po sa mga farmers po, lalo na sa growing mushroom po. Dahil hindi niyo po natatanong, si Pamela ay ang chairwoman ng samahan ng maralitang magsasaka ng Sitio Ginting, Casile, Cabuyao, Laguna. So, yan nga ang sinasabi ko, kaya marami talaga siyang taga-subaybay, di ba? So, maraming salamat sa iyo, Pamela, at tinanggap mo ang aming imbitasyon na turuan mo kami tungkol sa mushroom production. Kasi ako talaga, matagal ko nang gustong magkaroon ng sariling mushroom. Pero in my mind, napakaraming requirements at napakaraming kailangan. So siguro ikaw ang kasagutan sa aming dasal na magkaroon ng
sariling mushroom production sa backyard? Apo. Ay, yung history ko po kasi hindi po talaga ako grower po ng mushroom. Kami po talaga ay nagtatanim po ng mga gulay. Kaya lang dumating po yung punto na sa side po ng aming lugar, tinamaan po ng Taal eruption na dito po tumama sa Kasili, Cabuyao, Laguna. Okay. Na halos lahat po ng aming area na puno po ng alikabok, yung abo po galing po, ashfall po. Ngayon dahil po wala kaming alternatibong pagkunan ng pagkain at saka pagkakakitaan, nangyari po ano po kami sa YouTube, nag-research po kami. Ano yung po pwede namin pagkakita mga farmers? Teka, umpisahan muna natin sa umpisa, okay? Apo. So, para tayo makapag-grow ng mushroom sa ating backyard, ang kailangan natin ang fruiting bag. So, kayo lang ang tayo lang. Tayo Max, po. tayo Po. kasama na ako. Opo. Tayo lang ang gagawa ng sarili nating fruiting bag. Apo. So, ito ang sample fruiting bag. Ano ang kailangan sa isang fruiting bag? Kusot po. Ano ba yung kusot? Yun po yung pinagtistisan po ng mga yung mga sa timberland, yung pinagtitistisan po ng kahoy, mga good lumber po. Para sa mga wood furniture shaving. po. Opo. Wood shaving. Mga shredder. Okay? Kung wala kang wood shaving, pwede bang gamitin yung... Rice straw po. Pwede po. Yung Yun ano yung po. pinagtanggalan naman nung Palay sa po. pagpalay. Okay. Rice straw po, ma'am. Anong tawag doon? Rice straw. Opo. So, pwede yung wood shavings, rice straw. Ano pang alternatibo? Hindi gumagamit ng pangkaraniwang lupa. Hindi po. Lahat po ng ginagamit po natin ay organic. Organic. Wala po siya sa halong lupa. So, rice straw or wood kusot po, shavings. So, yun ang gagamitin natin. Lalagay sa loob ng plastic bag. Imimix pa po natin yun ng 21 days po. Bubulokin pa po natin siya. Para po yung... Hindi pa ipapasok agad sa bag. Hindi pa po. Okay. So, yung wood shavings o yung Rice straw. sawdust o yung rice straw, bubulukin natin. Apo. Saan natin bubulukin? Bali, meron po tayong isang area. Halimbawa po sa backyard, dito po sa garden, pwede na po tayo kung hindi po siya cemented, ma'am, pwede po tayong gumamit ng UV plastic para hindi po ganun kalaki po yung gastos natin. Kaya nga po, doon po sa lugar namin, halos karamihan po ng miyembro po namin, tinuruan po namin aktual para po kahit paano sa lugar nila, pwede po mag-mix. Kahit po mga 20 square meter o 30, doon lang po tayo mag-mix. Doon po sa 10 sack po ng kusot, makakagawa na po tayo ng 300 fruiting bag, ma'am. Ito, ganito po, ma'am. 10 sacks. Pero kung nag-uumpisa ka pa lang, parang meron ba yung proportion? Ano yung sinasama mo dun sa wood shavings o sa rice straw para bulukin ito? Meron bang linalagay? Ang ginagamit lang po natin, pinagmimix po natin yung sawdust at saka po yung molasses, tsaka po ito pong ating pong apog, yung lime po, ma'am. Tsaka po yung tubig. Yun lang po yung 4 na materials na para makabuo po tayo ng fruiting bag. So ano naman ang proportion ng apog, tubig, molasses, at yung wood shavings or rice straw? Bali po kung halimbawa po meron tayong 6 sack po ng 10 sack po ng kusot o yung sawdust, ma'am. Meron po dapat po tayong 3 kilos po ng lime, meron po din tayong 3 kilos ng molasses at saka po isang drum pong tubig, ma'am. Yun po yung pinaka po niya, content po talaga. Parang commercial quantity talaga ang pinag-uusapan kasi po natin. may moisture po kasing iniingatan pag sa mushroom, ma'am. Critical po pag sumobra yung tubig, makukuntam po yung ating protein bag. Hindi po sisibol yung ating oyster. So ilang araw mong bubulukin yon? 21 days po, ma'am. Okay. Paano mo alam kung sapat na ang pagkabulok mo dun sa ating basic material? Wala na po siyang amoy, ma'am. Doon po sa 1 to 7 days after nyo ma-mix, magkakaroon na po siyang amoy kasi po yung mismo po nating darak, yung sinasabi po galing po mismo sa palay, yung darak po yung mabubulok, magkakaamoy po yun, ma'am. So dapat wala na siyang Wala amoy. na po siya dapat. And usually 21 days. So pag 21 days at bulok na ang ating mixture, ano na ngayon ang susunod nating gawin? Ibabaging na po natin to, ma'am. Ito na po ang lalabas. Oh, Ang so ating kahit po, na anong plastic? kailangan po or- yung PP bag po 6x12. Kasi Ano may yung kapal. PP bag? Ito po yun, yung kapal po niya 2.0. Polypropylene ba yun? Opo. Polypropylene bag. Opo. Anong measurement ng bag? 6x12 po, regular. 6x12 polypropylene bag. Bag, opo. Okay. So, lalagyan natin siya Aha. nung mixture natin. Opo, tapos po, pag bag na po natin, i-steam po natin na siya sa drum ng 8 hours po, ma'am. I-steam. So, ilalagay natin sa loob ng bag, tapos isasara na natin Opo. bago i-steam. Opo. Isasara, pwede na ang
Rubber band po, o kaya po yung PVC. Matapos nating isara ng rubber band ang mixture na binulok natin, isi-steam. Opo, ng 8 hours, ma'am. Paano mo sinisteam yung ganun karaming Bali po, ang drum po natin, 200 liters, lalagyan po natin siyang parilya. Tapos ang tubig po niya, bali ang tubig po ng ating drum, mula po doon sa pinakalabi po, yung layer po, 4 na layer po ang drum eh. Sa unang layer po hanggang doon lang po yung tubig. Bago po natin ang pagkakasa po ng paganan patayo, ang laman po na isang drum, 90 to 100 pieces po na protein bag po. Okay. After po nating steam ng 8 hours, ma'am. 8 hours? So anong ginagamit ninyo pag nagsisteam kayo uling? Ano po, kahoy po, ma'am. Kahoy. Opo. Okay. Marami po kasi sa amin. Okay. So syempre, yun yung kung marami kayong kahoy. Pero kung yung iba, siguro gagamit Use oil po at saka po yung gasol po. Oo. Okay, so 8 hours ang steaming para ma-sterilize ang ating mga fruiting bag. So after ma-steam for 8 hours, ano nang gagawin natin? Palalamigin po natin itong fruiting bag, tapos tatamnan na po natin yung spoon. Hindi ako makapagdala mo. So, may binhi pong similya, ilalagay po natin dito. Saan nyo ngayon kinukuha yung binhi o yung similya? Kami na din po ang nagawa, ma'am. So ilalagay yung sa isang bote po ng ketchup, isasalin nyo po yung sa isang bowl na stainless. Siguraduhin lang po natin na na-disinfect po natin yung lahat ng gagamitin. Tapos kukuha po kayo ng isang kutsarang spoon, yung white oyster spoon po na ginagamit namin. Ilalagay nyo po dito direkta. Kayo po sa taas lang. Opo, magdi-disinfect rin po kayo ng katawan. Sigurado pong bagong ligo dapat, ma'am. Kasi po, good bacteria daw po kasi po yung ating inalagaan at napaka-sensitive po talaga. Pag tanim na po natin, i-close na po natin to ng rubber band. Maghihintay po tayo ng 21 days. Magiging ganito na po siya. Ganito na po siyang kaputi. Ito po kasi kinat na po namin eh. Pagkakat nyo po niyan, attorney, yan po ay script po natin ng konti. Cold shock po para po magpabunga. Yun po yung aming knowledge na sa 3 years, hindi ko kami talaga nakakapagpasabay-sabay. Pero sa tagal ho namin na nagpapatubo na, nalaman po namin na ito pala po lactobacilli. Lactobacilli. Siya po yung ginamit po namin para po mapasigla po yung good bacteria po natin dito sa fruiting bag na which is mas mabilis po lumabas po yung pinhead ng ating mushroom. So linalagyan nyo ng lactobacilli. Yung po, kasama po ang tubig na may yelo, isa pong bottle ng ating lactobacilli, ilalagay po natin yon sa isang knapsack na tubig, yung ginagamit po natin sa bukid na knapsack pang spray po. Tapos siya po yung spray po natin dito po sa pinakabunga nga po ng fruiting bag. After 3 days po. Yun? After 21 days at binuksan at naglagay ng semilya. Pag polycolonize na po, kagaya po nitong hawak ninyo, ma'am, pwede na po natin ito buksan dito. Tapos spray lang po natin ng malamig na tubig na may lactobacilli. After 3 days, lalabas na po si pinhead. Ito po si pinhead. Okay. Tapos after 20... Yung pinhead. Meron na siyang growth na parang merong mga gray sa dulo-dulo ng mga maraming stalk. Okay. Tapos so ito yung pinhead. Opo. So, pag lumabas na yan, after 21 days, iiwan na natin bukas yan. Opo, ma'am. Saan natin iiwan? Saan natin iiwan? Pag nakabukas na ang ating bag, may pinhead na. Opo, ma'am. Ito na yung time na ipapagrow na natin. So, nakasara pa rin siya. Saan natin ngayon ilalagay ang nakabukas na bag na ito? Kalimitan po sa amin, kung sa bahay lang po, na dito lang po sa isang table po yan nakapatong. Pero dapat po, para siyang tao, kailangan po may hangin. Kailangan hindi po siya direct sunlight kasi magye-yellowish po yung ating flowering. So, dapat nasa shade? Nasa shade po siya. Pero not necessarily enclosed room? Opo, kailangan po ganito. So, pwede sa open air, basta wag direct sunlight at Opo. nahahanginan. Kailangan po ng hangin talaga parang tao. Dati kailangan kasi ng merong parang sarili siyang kwarto na madilim, hindi. Kailangan po din talaga po ng madilim. Kaya po kalimitan po ang ginagamit natin, yung net po na kulay itim. Minsan po yung ating pong jute sack, sako po ng mani. Basta naka-shade lang Opo, siya. kailangan lang po ma-shade. Medyo ganito lang po, wala pong direct sunlight. So mula nung binuksan natin, linagay sa madilim or sa shaded na area, after 21 days na meron ng pinhead, gaano katagal ngayon mula sa pagbukas ng bag na ready na siya for flowering? picking? Oo.
Bali po, ito pong hawak niyo, ma'am, kinabukasan po, ganito na po itsura niya. Kaya po may mga dala po akong ganitong sample. Ganun lang kabilis? Mabilis po talaga siyang lumaki po, ma'am. So, pwede kang umupo at panoorin talaga silang lumaki. Ganun. Pwede po, ma'am. Talaga, in a matter of? 24 hours lang po yan, ma'am. 24 hours, ganito na siya? You can watch it grow. Buti lang mga anak natin, hindi ganito kabilis lumaki. Opo, ganun po talaga, ma'am. Wow, 24 hours ha. So, kailan mo usually pinipick after 24 hours, ganito na siya? Kailangan na po natin i-pick, ma'am. Kung lalo na po, after 1 day? Kailangan po, kasi po, ma'am, lalo na po kami nag-chicharon processing na po. Pag ganito na po kasi itsura niya, mapait na po to, ma'am. Hindi, para matured na po siya. So, ang pinakamagaling ay after 24 hours cut na pag ganito na ang size niya. Opo. Pag ito po ay habang iniintay po na mamuti, babasa-basain din po natin yung katawan para yung moisture po niya, ma-maintain po natin. Kasi ayaw po ni Amag na mainit po yung, di ba po sunny season po ngayon, sobrang init. Kaya ngayon po, nagiging 4 na beses po sa isang araw tayo nagdidilig bago pa po mamunga. Pero ang purpose ng pagdidilig, sa labas natin dinidilig, opo, ma'am. Diba? Actually, binabasa natin para mag-cool down yung temperatura ng ating fruiting bag. Tama. Hindi nagdidilig para matubigan ng loob. Kailangan diligin para mag-cool down at hindi magkaroon ng amag ang loob ng ating fruiting bag. So wala namang mahirap para mag-harvest, ano? Ay, wala po, ma'am. Ang ano lang po niya, maintain lang po talaga sa sa kalinisan. Hindi po kayo po pwede na hindi po naka-alcohol pag nag-pick kasi may possible po sa atin magkaroon po ng uod yung ating fruiting bag. Kailang kahit to bagong hugas man lang, ma'am. So pag marami kang mga ganitong fruiting bag, dapat siguro halos araw-araw mag-check ka para mag-harvest. Harvest po. So ano pang ang message ninyo sa lahat ng merong na-inspire natin na magsimula ng kasarili nilang mga mushroom fruiting bag sa bahay? Sa lahat po ng viewers, sana po ay tangkilikin nyo po yung sariling atin. Ibig sabihin po, sa amin po mga magsasakang maliliit, malaking bagay po na kami po ay matulungan nyo po doon sa aming negosyo. I-avail nyo lang po, i-pin nyo lang po sa Google para Pamela's Mushroom Grower sa Barangay Casile, Cabuyao, Laguna. Na doon po yung aming production at bibigyan ko namin kayo ng malaking discount kung sakali. Basta ho kayo po ay tumutok lamang po sa organic. So doon sa natuto po sa amin, mag-message po kayo kung meron po kayong tanong or gusto nyo lang kaming balitaan tungkol sa progress ng pagtatanim ninyo. At magpadala rin po kayo ng mga pictures para mas marami tayong mas ma-inspire na ating mga kababayan. Until next time, maraming salamat sa iyo, Pamela. Opo. Thank you po. To give our episode a more flavorful twist, simulan na natin ang cooking portion, ang pagluluto gamit ang featured gulay natin for today. So ang oyster mushroom, gulay ba o hindi? Tatanungin natin ngayon ang ating chef of the day na sasamahan at gagabayan tayo. Tawagin na po natin si Chef Connie. Let's go, Chef Connie! Ang ating chef ay si Dr. Consuelo Habito or mas kilalang Chef Connie, ay isang professor dito sa UP Open University sa Faculty of Management and Development Studies. Naku, medyo malayo Ang kanyang tinuturo ay postgraduate courses in Sustainability, Environment, and Natural Resources Management. Pero kung nagtatanong kayo ba't siya nandito, dahil siya din ay nagtuturo ng ASEAN food culture na siyang nagpapalakas ng kanyang interest para mag-explore ng iba't ibang klase ng pagkain mula sa ASEAN countries hanggang sa different world cuisines. Chef Connie, welcome sa Gulayan sa Tahanan. Hello, Atty. Welcome to my tahanan. Salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Alam po natin na maraming pwedeng lutuin gamit ang oyster mushroom. Mula sa soup, salad, grilled, ay maa-amazed po talaga kayo. Yes. So whether as appetizer, snack, main dish, kayang-kaya yan with the oyster mushroom. Yes. At dahil halos lahat ng Pinoy mahilig sa kutkutin, ito na nga. Pero ito healthy na kutkutin, di ba? Yan ang lulutuin po natin today, care of Chef Connie.
Low carb and healthy chicharon featuring the oyster mushroom. So, Meron pa po ako isang idadagdag. Mataas po siya sa protina. So, Yun, yun di po. ba? So, maliban sa low carb, ay mataas po ang protein content ng so mushroom. para dun sa mga naka-special diet, di ba? Meron dyan keto diet na ayaw ng carb. Ito ay ang the best. Yes. Di ba? So, take it away. Sige po. Prof. Connie tuloy. Chef Connie na ituturo sa atin ang oyster mushroom chicharon. Okay po. Okay, so sa araw po na to, magsisimula po tayo. Siyempre, sa ating main ingredient, ang ating starring ingredient, ay po ang oyster mushroom. So, ito po siya. Ngayon, ang gagawin po natin ay i-deep fry po natin yung oyster mushroom. So, bago po natin gawin yon, kailangan po natin siyang ilublob sa dalawang preparation. So, ito una ay yung tinatawag nating starch or rather ay harina na meron po siyang tubig at saka po annatto seeds. Yung annatto ay yung atsuete para medyo pumula-pula siya, konting asin at konting paminta. Pagkatapos po natin siyang ilublob dito, ay lalagyan po natin papaliguan po natin siya or i-dip po naman natin siya dito sa breadcrumbs. Ito po yung breadcrumbs. Okay, so merong added crunch, yes. diba? Pagkatapos so actually, po parang pwede rin natin siyang, kung gusto nyo po i-serve bilang ulam, diba? Ito naman ay parang mushroom tempura. Yes, tama Pero po. kung kutkutin, mushroom chicharon. Yes, diba? tama po. Okay. So, simulan na po natin. So, Attorney Gabby. So, pwede bang lublub na natin to dito? Okay, ilulub na natin dun sa ating parang batter. Apo, tapos i-dip po natin siya dito Sa Japanese breadcrumbs. Yes. Yung panko ang tawag nila dito, 'di ba? Tapos saka natin ngayon ilalagay dito sa ating cooking oil. Yan. Okay, so i-dip po natin uli itong mushroom dito sa kumukulong mantika. At pag nag-brown na po siya, pwede na po natin siyang hanguin. So, para po maiwasan natin yung sobrang Masyadong mantika, opo, attorney. So, lalagyan po natin to ng ganito para po dito madedrain yung mantika doon sa mushroom. Okay, so paano antayin na natin lang po alam natin. kung luto na siya, Chef Connie? Antayin lang po natin mag-brown. Mag-golden brown. Yes. Ngayon, yung wala pong ganito, kasi ito napakadali, aangatin nyo lang, madadampot nyo na. Pwede naman po kahit sa ordinaryong kawali, at pwede nyo naman pong hanguin. Yes. Oo. Pero gumamit siguro ng tongs, di ba? Para hindi naman kayo para hindi malapnos ang inyong mga daliri. So, bawal mag-overcrowd ang ating mga linuluto pag tayo ay nagde-deep fry as a general rule. Kundi, mawawala ang init ng ating mantika at hindi magiging pantay-pantay ang pagkaluto. Nax, kunwari parang ako ang chef. Yes, ikaw na talaga. Yun, di ba? Yan. So, aantayin natin na mag-golden brown. So, magiging crispy siya. Oo. So, antayin lang natin siya maging crispy. So, ano yung flame natin habang nagluluto? Mga medium lang? Pag, dapat muna siya, yung mainit na mainit dapat bago mo isalang. Tapos, tuloy-tuloy na yan. Pwede mo nang i-regulate yung apoy ng medyo nasa medium siya. Huwag naman masyadong mataas yung flame, temperature. Oo, masusunog naman siya. Naman bigla. Tsaka alam mo ba, ang sikreto nga daw ng lumpiang prito, kaya daw malutong na malutong, hindi dapat high fire. So, ganun din yan. So, dapat basta ma-achieve mo yung pinakamataas na flame, i-regulate mo na yon para hindi masusunog ang lumpia. Meron tayong cooking tip for the day, di ba? Slow but sure. Yes. The way to go. Kasi pag masyadong mataas ang flame, ay masusunog yung labas, tapos hilaw yung loob. Hindi na siya masarap. Hindi masyadong crispy pag mataas ang flame. Yeah. So, para makita na natin yung ating produkto, ay actually ganito na yung lalabasan niya. di ba? So, ito na yung ating mushroom chicharon. So, liliit pa to? Or mas maliit lang na pieces ang ginamit natin? Maliliit na pieces ng ginawa dito. Pero syempre, pwede nating dagdagan ng chopped sili. Yung sausawan.
yung sausawan o yung Sa butter suka. mismo. Oo, pwede rin. Pwedeng dagdagan ng crushed chili chilies. ang ating batter kung gusto ninyo ng mas may kick ang inyong oyster mushroom chicharon. So, wag muna titikman, masyadong mainit. Pero meron tayo ditong finished product na. Medyo mukha siyang naiiba kasi depende sa size ng mushroom na ginamit. So dito, mas maliit na mushroom ang ginamit, di ba? Although kung gusto nyong talagang parang mushroom tempura talaga, yung bigger pieces ng ating oyster mushroom. Okay. So tikim time. Okay, sige. Eto na, naku, masarap eto na to, attorney. Chef Connie. So, from this, To this. yes. Diba? Crispy, crunchy, with some kind of zest. Masarap, di ba? So kung naghahanap po kayo ng kutkutin Yeah. na healthy, low carb, high protein, ay kayo na po ang mag-try sa inyong mga bahay ng ating featured oyster mushroom chicharon. Maraming salamat, Salamat Chef Connie. din, attorney. Sa uulitin. Ay, sa uulitin talaga. Maraming salamat.